Ito na ang pinakamasakit na katotohanan. Meron po talagang mga kababayan kong taong bumubulong. Ang bulong, matindi, mga kababayan. Bumulong na naman si Pulong. Tinatawag na siya ng tatay niya. At ang bulong, huwag mong pabayaan ng China. Ituloy mo. Hello, Ma'am Josie Tango. No? Bumulong na naman eh. Bulong ng bulong. Naku, naubusan na ako ng kape. Bulong ng bulong, mga kababayan ko. Kaya ito yung mainit na balita ngayon, mga kababayan ko. Pagkatapos ng ASEAN Summit na pinalagan, mga kababayan ko, pinalagan ni Attorney Claire at ni Browner, etong si Bulong. Bumulong eh. Panoorin natin yung balita na to, mga kababayan ko. Nasa Malaysia man para sa 47th ASEAN Summit, di napigilang mag-react ng Malacanang sa tirada ni Congressman Pulong Duterte laban kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Naniniwala ba kayo sa banat ni Bulong? Ang komento ng palasyo sa agenda report ni Elijah Bonzo live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Elijah, ano ang naging reaction dito ng palasyo? Pinky, sinagot ng palasyo ang naging komento ni Congressman Pulong Duterte na anyay trigger happy si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner. Trigger happy? The AFP chief is trigger happy? I don't think so, Mr. Bulong. I think what the AFP chief na ginawa niya dyan sa Malaysia is standing for the Philippines and to prove to the side of China na kaya namin tindigan yung gusto nyong mangyari pero wag nyo kami hamunin. Klarong-klaro naman na naririnig natin to, no? Ang mabanggit nito ang kakayahang umapot-apot sa China ng Typhoon missile system na mula sa US. Correct, kaya naman talaga. Yung Typhoon missile system na naka-deploy sa Pilipinas, mga kababayan ko, na nandiyan sa Cagayan, at sa napakalaki, mga kababayan ko, yan Typhoon missile system na yan, mga kababayan ko, na pinangalang Typhoon missile system, is kaya talaga umabot sa China. I think ang kayang i-reach out na yan is, I think it's kayang lagpasan yung Hong Kong. Andyan, pwedeng tamaan niya yung Beijing, the center, mga kababayan ko. Ay, mga kapatid. Ganun, malakas talaga. Kaya yung China, ayaw na i-deploy ng Pilipinas yan. Pinipigilan nilang i-deploy. Kinukundina nila ang Pilipinas. Na, ba't i-deploy nyo ang Typhoon missile system ng US sa Pilipinas? Kaya yung mga senador dito, kagaya ni Senator Amy Marcos, nila Bulong, ni Bulong sa Kongreso, sila, yung mga nagrereklamo. Natakot na sugurin ng China. Ngayon nilalagyan din na, ginagatungan nilang kaisipan ng taong bayan na kaya tayong lusubin ng China. And then pinapakita naman ni Browner na kaya natin paabutin yung missile dyan, mga kababayan ko, sa China. Yun yung palitan ng salita nila, mga kababayan ko. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ni Bulong na si Browner is trigger happy. Opo, if we say trigger happy, sa baril yan, mga kababayan ko. Pa sa mga gun owner na kagaya ko, no, mga kababayan ko, sa baril yan. Trigger happy, ibig sabihin, putok ka ng putok. So si Browner, ibig sabihin nun, putak ng putak. Na pwede mag-retaliate yung kalaban sa kanya. Because he is the AFP chief, mga kababayan ko. But for me, mga kababayan ko, AFP chief Romeo Brawner stands for the Filipino people and stands for the Philippines. It stands for the Luzon, Visayas, Mindanao, na we can protect our regions, we can protect our country laban sa banta ng China. Yun yung gustong ipahatid ni Browner. Pero itong si Bulong, I don't think so kung bakit sinasabi niya na itong si Browner ay trigger happy. What does it mean?
What does it mean? Mga kababayan ko, ibig sabihin nun, mga kababayan ko, ibig sabihin nun, malinaw po ito. Naimbag na bigat, kadayo amin manang, Ma'am Dolly, Manang Dolly. Thank you for coming. Good morning. Diba? Yan yung ibig sabihin nun. But ito si Pulong, mga kababayan ko, ganyan ang diskarte. Panoorin nyo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Masakit yun ha. Alam mo, medyo grabe yung bitaw ni Attorney Claire dito. Correct, mga kababayan ko. Tama kayo doon. Ang sabi ni Attorney Claire, if I'm not mistaken, inutil. The former administration, sabi ni Attorney Claire, tama ba ako? Inutil? Hindi, tingnan natin ha. Ulitin ko. Hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Correct. Di mo, tingnan mo, inutil. Imagine mo, sabihan ni Attorney Claire Castro na inutil ang dating administrasyon. Tapos, sa pula mga DDS dito, tama ka dyan, Sir Tony. Why? Mga kababayan ko, because si President Bongbong Marcos stands for the West Philippine Sea. Well, we appreciated that because we are Filipino. Mga kababayan ko, that is our sovereignty. Sakop natin yan, pag-aari natin yan. And we fight for that, mga kababayan ko. At this na-claim ng China sa kanila. Well, mga kababayan ko, mahabang usapin yan na tinakal na rin natin dito. But in terms of our defense, mga kababayan ko, dito sa loob ng Pilipinas, I think, mga kababayan ko, makakasabay tayo sa kanila. In terms of, because andyan si Uncle Sam, mga kababayan eh. Diba? That is a purpose ang agreement between the Philippines. Protectionan mo ako, tutulungan kita. Diba? Well, para sa akin, walang masama doon sa ginawa ni Browner. Ang masama dito, bakit ikaw na Pilipino na si Bulong, pinapanigan mo yung ibang bansa. Ano ba talaga? Pilipino ka ba? You are the congressman for the Filipino people o you are the congressman of China? Diba? Mga kababayan, tuloy natin. Ani kay Castro, ano pa raw ang aasahan sa mga Duterte? Gayong kilala raw ang mga ito bilang pro-China. Correct. Ano ba mga asahan natin dito? Kaya sabi ko nga sa inyo meron tayong walang kwentang base. Oo, walang kwenta. Kasi bakit, mga kababayan ko? Example ko na nga lang to Paano ka magiging presidente sa susunod na eleksyon kung hindi mo kayang protektahan ng soberenya ng bansa? Yung oo ka lang ng oo, baw ka lang ng baw, 'di ba? Shili-kwaila ka lang ng shili-kwaila doon sa mga pagbati na 'yon. Tandaan mo, mga kababayan ko, yung ginagawa mong ganyan hindi nakakatulong sa Pilipinas. 'Di ba? Pinapakita mo lang doon na anytime yuyuko ka sa bansang China para sambahin sila, which is wrong. Pero po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's aggression. Ayan nakita niyo yung balita na yan? Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, nasa mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Yun Yung kanina Dagdag ni Castro, huwag maliitin ang plano ng Pangulo na palakasin ng AFP dahil para ito anya sa kapakanan ng bansa. Correct. Alam mo, that's why PBBM pinapalakas niya ngayon ng ang ating sandatahang lakas. You know what's the reason? Wala akong masamang palakasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang sandatahang ng lakas ng Pilipinas. Kasi from the beginning, aminin natin, mga kababayan ko, we cannot stand without America. Oo, mga kababayan ko, totoo to. Mga kapatid, aminin natin sa hindi. We cannot stand without America. Hindi ko sinasampat, pinupuri, and I will praise American people at halikan ko ang puwet ni Trump para sambahin yon.
But the reality is true. Ito ang totoo. We cannot stand without America. Paano tayo makakabili? Paano tayo magkakaroon ng mga gamit ng ganyan kung hindi tayo palalakasin ng isang bansa na kaya tayong tulungan? Alam mo, kaya nga tayo binuli ng China eh. Because umalis ang US troops sa Pilipinas. Akala ng China, oy, wala nang US troops sa Pilipinas. We can, pwede na natin sakupin to. Kunin na natin ang West Philippine Sea. Doon tayo binenta ng mga Duterte. Diba? Yan ang naging agreement nila. That is the gentleman agreement between Duterte and the president of China. Imagine that, mga kababayan ko. Ganong kalupit. Ganon kalupit, mga kababayan. Nung umalis ang US troops, wala na sa atin ang West Philippine Sea. That is automatically chaos. And now, bumalik ang US troops sa bansa natin, mga kababayan ko, they established their base. Wala tayong magawa. Kahit mag-bilateral talks tayo, kahit ipanik pa natin sa dahig. Diba? Yan yung pinaglaban ni former Senator Antonio Sani Trillanes na wag mangyari sa bansa natin. Anong ginawa ng mga Duterte? Sinabihan si Trillanes, binenta ang West Philippine Sea. Itong si JPE, kumana rin. Kasi walang magawa. Nasa Senado ka, kailangan mo sumunod sa boss mo. Diba? And that is what happened to the Filipino people. Nawalan tayon lahat. Ngayon, bumabalik sa atin yung pagkakataon na pwede tayong lumakas, pwede tayong humarap, pwede tayong hindi hamakin ng mga bansang ito. Aba, ang gusto ng mga Duterte, kailangan lumuhod pa rin tayo sa kanila. Tama ba ako, Ma'am Ella Billahip? Papayag pa ba kayo? Mga kababayan ko, to be honest, nakapunta na ako ng China. Napakagandang bansa niyan. Sa totoo lang, wala akong doubt. Kasi nakapunta na ako ng China eh. Napakagandang bansa ng China. And they are the one of the second to the highest powerful country na ang bilis ng GDP. Napakaganda ng China. Even their policies sa bansa nila, napakalinis. Ito totoo itong sasabihin ko. I'm not praising China and I will ask the ass of Xi Jinping. Kiss the ass of Xi Jinping. No, hindi ganoon yun. Sinasabi ko sa inyo totoo. Napakaganda ng China, napakaganda ng kanilang kultura, napakaganda ng kanilang mga cities, napakaganda ng kanilang policies, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko, there is a one rule o isang batas na hindi natin mapagkasunduan, which is the West Philippine Sea. Filipino and China, mga kababayan ko, meron yung friendship noon. In terms of kalakaran, in terms of bartering, meron tayong history sa kanila. Mga kababayan ko. To be honest, mga kababayan ko, sa totoo lang, ito lang yan eh. Hindi magkasundo ang China at ang US. Naiipit tayo sa gitna. Mga kababayan. Pero if we understand kung ano ang gustong ng China, ng China sa Pilipinas, hindi lang yung kalakaran. Mga kabayan ko, hindi yung West Philippine Sea. Mga kapatid. Kaya tumitindi yan, nagkakaroon ng tensyon because of what, mga kababayan ko? Nagkakaroon ng bulong. Ano yung bulong na tinutukoy ko, mga kababayan ko? Ano yung bulong nila? Merong mga nakikinabang. Kapag binuyo nila ang China, popondohan sila. That is the saddest part. Mga kababayan ko. Noong pa man, meron ng pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Pero ang nakakalungkot dito, mga kababayan, alam niyo kung ano? Nasisira yung pagkakaibigan na yon because of, mga kababayan ko, because of what? Ngayon, because of the Dutertes. Subukan natin burahin sa China ang Duterte. Ayusin natin ang pakikipagkalakaran at pakikipagbarter sa China. Abay, aayos ang bansa natin. Kahit tayo ay kaibigan din natin ng US. Subukan natin na maging fair sa lahat. Gaganda bansa natin. Makakatulong yung mga yan. Ako sa totoo lang, hindi ko itataboy ang US. Hindi ko rin itataboy ang China. Bagkus kakaibiganin ko sila para magkaroon
ng magandang trade ang ating bansa at makikinabang ang bawat Pilipino. Mga kababayan ko. Wala eh. Wala eh. Napamugaran ng China ng mga kupal na Pinamugaran eh. Wala tayong magagawa. Pinakinggan sila. That is the saddest part. Pero kung babalikan natin nung panahon ni Apo Lakay, ni Apo Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang tatay ng Pangulong Marcos, napakaganda ng ugnayan ng Pilipinas sa China. Yes, napakaganda. Nung si Chairman Mao Zedong ang tumayo noon, napakaganda ng ugnayan ng China at Pilipinas. Bakit? Mga kababayan ko. Because there is a communication na maayos sa kanila. Maayos ang komunikasyon, maayos ang namamagitan, maayos ang nakikiusap. That's why the former First Lady Imelda Marcos, the true ambassador of the Filipino people in the Philippines, pinanindigan ni Imelda Marcos ang pagiging nanay sa buong Pilipinas. Yan ang kaya ko sabihin sa inyong lahat. Ako ipagmamalaki ko yan. Yung sinasabihan nyo sa dictionary na emeldific, mga kababayan ko, I don't care. Pero pinagmamalaki ko yan. Yan ang totoong nanay ng Pilipino. Mga kababayan, si Imelda Marcos. Tandaan nyo, kung walang Imelda Marcos na umikot ng bansa ng buong mundo, mga kababayan ko, tandaan nyo to. Tandaan nyo to. Hindi uusad ang Pilipinas natin kung hindi pinakikiusapan, kinakausap ng maayos ng dating unang ginang ang mga leaders, world leaders sa buong mundo. Hindi nyo mapapantayan yan. Mga kababayan ko, hindi nyo mapapantayan yan. Madami magpapatunay nito. Even Sir Tony, di ba? Correct ko. Ang ganda noon ng relationship ng Pilipinas at China. Saksi ako, sabi ni Sir Tony. Di ba? Good morning, Ma'am LB. Macau. Totoo sinasabi natin. Hindi ito joke lang. Napakaganda ng relationship ng China nung maayos ang kumakausap sa China. Pero ngayon, magulo yung kumakausap sa kanila, kaya gumugulo ang nagiging naratibo dito sa Pilipinas. We don't understand sa kanilang pananaw. Pero kung tatanggalin natin ang mga Duterte sa China, ang ganda ng posisyon ng bansa natin. Kasi mas makakatulong pa sila sa trading industry natin. Makakatulong sila sa ekonomiya natin. Magagamit nila to boost our GDP, mga kababayan ko, na bumubulusok ngayon pataas. Yun ho ang kailangan ng bansa natin, hindi yung pakikipag-away. Loko-loko lang kasi itong mga Duterte. Palaaway, ewan ko ba? Panoorin nyo to. Taliwas daw ito sa sinasabi ng mga Duterte na panghihikayat ito umano ng gera. Panawagan ni Castro sa mga Duterte. Sana marinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nagdidisgrasya o nasasangkot sa pagwawater color ng bansang China, sana ay maingay din sila. Marinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin. Di ba? Nung isang sundalo natin na putulan ng daliri, kinontra ba ng pamilya Duterte ang China? Wala! Although there is an accident, nagkaroon ng aksidente, may naputulan ng daliring sundalo, walang imik ang pamilya Duterte. Pero pag nagsalita ang gobyerno natin, abay may imik kayo palagi. Alam mo, sa totoo lang, we have no problems to China, to be honest. Ang nagiging problema natin, yung inaasahan na messenger ng China sa Pilipinas, magulo. Mga kababayan ko. Bakit? Ito, sa tingin nyo makikipaggera ang China? Tatapatin ko kayo, hindi. Although nagpapalakas sila ng kanilang military forces. Pero if we understand, sang panahon ngayon, makikipaggera ba ang China? Mga kababayan ko, tatapatin ko kayo, makikipaggera. Sasagutin ko kayo, hindi. Hindi makikipaggera yung mga yan. Bakit?
Ito kasi bulag sa atin eh. Takot kasi kayo pumunta ng China. Alam ko some of you guys is nakapunta ng Hong Kong. Ako nakapunta ako ng China. I saw the beauty of city of China. Hindi ako pro-China. Pero I really admire kung paano nila in-establish, pinaghirapan yung kanilang mga itinayong infrastructure. Sasayangin ba nila yan sa gera? Yung mga naglalakihan nilang skyscraper, yung mga kumpanya na nandoon sa loob sa China, yung mga nag-invest sa kanila na mga companies, yung mga pagawaan ng mga original na sapatos, relo, ganyan, bags, luxury bags, at kumikita ang bansa nila. Sa tingin nyo, ipagpapalit ng China sa isang gera? Hindi. Alam mo, sa totoo lang, takot ang China maghirap ulit. Mga kababayan, ayaw ng China ng ganun. Kung bubombahin ng Pilipinas gamit ang missile na binigay ng US, kung bubombahin ng US yan, bubombahin ng NATO ang China, sa tingin nyo mga kababayan ko, ano mangyayari? What happened? Babalik sila sa wala. Babalik sila sa taggutom. Babalik back to zero sila. Masisira ang pinaghirapan nila ng ilang taon. Oo, they are showing their military power. Kung gaano kalakas, mga kababayan ko. Mga kapatid. Kung gaano kalakas. Pero tingin nyo, mga kababayan ko, andun na sila sa peak position. Nandun na sila sa peak, mga kababayan ko, na mayaman na bansa nila. Nasusuportahan na nila ang mga pangangailangan ng mga citizen nila na napakalaki naman talaga. Ano sa tingin nyo mga kababayan ko mangyayari? Babalik ba sila sa wala? Hindi na babalik sa wala ang China. Magpo-focus sila kung paano pa umunlad ang bansa nila. I don't think so, Hanilet gaano, no? Siguro lahat naman ng bansa may mga mahihirap eh. Pero not unless na masasabi natin na mahirap unlike sa Pilipinas. Kasi ako nakapunta ako doon. Ultimo kasi matanda mga kababayan ko. I think the old woman is 50 to 60 years old. Nagtatrabaho pa rin. Bakit? Hindi ko ina-admire yung yung ginagawa nila. Pero gusto ko lang malaman yun na kahit 60 years old na doon nagtatrabaho pa rin. Because of what? Mga kababayan ko, there is a policy sa kanila na ganun. Sa Pilipinas, tumanda ka 60 years old ka na, reklamador ka na eh. Oo, senior citizen na ako. Bakit pa ka pinahihirapan ng ganito? Sasakay na lang ako ng bus. Sa kanila kasi sa China, pag sasakay ng bus yung matanda, putya, inaalalayan pa eh. Binibigyan ng sinaserban ng bansa nila ng tamang trato. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, sa totoo lang, mahihiya ka pa pag nakatayo sa bus yan, tapos di mo pa uupuin. Diba? No. Ganun ang palisiyan nila sa Pilipinas, pati dito sa Pilipinas, medyo taliwas sa kanila. Mga kabayan ko. Sa kanila kasi kahit matanda doon, magtatrabaho pa eh. Example of Hong Kong, there's no discrimination. Kumain ako sa McDo. Yung mga nagsaserve sa McDo, alam nyo mga kababayan ko, mga senior citizen. Yes, bibihira ako makakita ng bata. It's either nasa cashier, pero yung mga senior citizen nagliligpit ng pinagkainan doon. Ganon sila katindi. Sa Pilipinas, mga kababayan, kung senior citizen, kailangan nakasiting pretty ka na. Binibaby ka na ng mga anak mo. Doon hindi, sa China hindi. Kumikilo sila. Magmumukha silang mahirap sa paningin mo kasi sa Pilipinas, yung mga ganong edad, dapat nagpapahinga na. Sa China, nagtatrabaho pa, nasa palayan pa, nagtatanim na. Diba? Magmumukha silang mahirap sa paningin mo. Pero ba't ang totoo, hindi, mga kababayan ko. Baka magulat ka, may mga gold bar sa bahay yung mga yan, mga kababayan. Sasabi mo lang mahirap ka, mga kababayan ko, sa China, kapag andoon ka talaga sa kalye, nakaganon ka. Alam niyo, sa kalye, nakaganon na, yung ang pulubi sa China, mga kababayan ko, nakaluhod na ganon, nakaganon. Nangihingi ng barya. Hindi nagpapakita ng mukha, nakaganon. Yun ang pulubi dun. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, ang pulubi dito, may plastic pang ganyan, nakaganyan.
Yun talaga ang pinagkaiba, mga kababayan. Hindi, seryoso ako. Seryoso ako. Mga kababayan. Oh. Grabe, sa Pilipinas, ang pulubi, may hawak na plastic, nakaganyan pa sa'yo. I don't want to comparison. Pero in terms sa pag-aalaga sa citizen, mas lamang na lamang ang China. Pero kung tayo magiging powerful country, mas mabibigay natin yung dapat na maibigay sa ating mga senior citizen. To be honest, mga kababayan ko. Tama po, dito sa Hong Kong, karamihan na matatanda, may trabaho, basta kaya mo, Sir Koy. Di ba? Tuloy. Sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Sa pangalawang araw ng 47 ASEAN Summit, wala pang ibinigay na pahayag ang palasyo sa naging pag-uusap ng ASEAN at Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea. Pero sa intervention ng Pangulo sa ASEAN-US Summit, binuksan ito ang usapin sa issue. Ibinahagi ng Pangulo ang pagpapatuloy ng agresyon na nararanasan ng mga Pilipino na nagko-compromise anya sa seguridad ng Philippine vessels and aircraft. Patuloy rin daw ang attempt sa pag-iit ng so-called nature reserve status ng Bajo de Masinloc na mayroong na lumalabag sa kasarinlan at jurisdiction ng bansa na matagal nang ginagarantiya ng domestic and international laws at ng 2016 Arbitral Award. Ayan ang kailangan. Alam mo, maraming salamat kay President Bongbong Marcos. I know the stance of the President BBBM. Alam ko yung pagmamahal niya for the Filipino people, and he stands for the sa mga kababayan natin na umaasa na magiging maayos ito sa maayos na pamamaraan. Mino mo, imagine, pilit nila sinisira si President Bongbong Marcos samantalang ang gusto ng presidente natin kapayapaan. President Bongbong Marcos wants peace between China and Philippines. Hindi war. Kasi kung gusto natin ng away, gusto natin ng madugong away, kung gusto natin ng madugong digmaan, kung gusto natin na paliparan yung Typhoon missile launcher sa China, makikipaggera na tayo. Pero hindi, malawak ang isip ni Bongbong Marcos. Malawak ang isip ni BBBM. Gusto niyang resolbahin yung gusot na yan sa maayos na pamamaraan, sa maayos na dialogo, at hindi sa madugong gera. Excuse. Unlike dito sa mga Duterte. Excuse me, Diba? Yan ang pinagkaiba ni BBM. Ganun ko siya pinupuri. And also the former Chinese ambassadors, ganun din siya kamahal. Kasi nire-resolve niya as a President of the Republic of the Philippines. Diplomatiko. Diba? Hindi kamay na bakal. Hindi kailangan ng kamay na bakal. Kaya nating resolbahin pa to. Kaya natin pag-usapan pa to. Pero, but President Bongbong Marcos, pinapakita niya rin yung pangil niya sa ibang bansa. Huwag niyo subukan. Kaya rin namin kayong sabayan. Bakit sabi kong namin? Kasi behind the back of the President Bongbong Marcos, there is a US. There is a Donald Trump. There is an Uncle Joe. There is a NATO behind his back. There's Australia, UK, Canada na kayang suportahan at buong mundo, mga kababayan ko, except your North Korea and Russia. Yan ang pinakamatindi doon, mga kababayan ko. Kaya niyang lusubin ito. Kasama yon. Pero kung Pilipinas lang, mga kababayan ko, wag na. Tapos tayo. Malaking kawalan sa atin, sa bansa natin. Huwag natin sayangin na naumpisahan natin. At kung magkataon, mga kababayan, na Duterte ang mananalo sa 2028, tapos na ang laban. We are province of China. Papayag ka ba? Mga kababayan ko, please comment down below kung papayag ka maging probinsya tayo. Mga kababayan ko, at itatakwil mo ba ang kasarinlan mo? Yan ang iiwan kong katanungan sa inyo, mga kababayan. I-comment mo sa baba ang sagot mo.
at magme-message ako sa'yo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.